So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam nyo, no? Ito yung sinasabi ko kasi madalas para ipagpatuloy na suportahan si Duterte, kailangan natin tanggalin yung common sense. Kailangan natin tanggalin yung critical thinking. Okay? Kasi mga kababayan ngayon, todo tanggol ngayon si Robin Padilla. Di ba? Ang sabi ngayon ni Robin Padilla, na yung sinabi daw po ni Duterte na si Kibuloy daw po ay alam ni Digong kung saan nagtatago, joke lang daw po yon. Isipin nyo mga kababayan, no? Hindi na natin, ito yung point dito bilang dating presidente, dapat hindi ka na nagjo-joke ng ganyan. Lahat na lang kasi ginagawa mong biro At ang point dito mga kababayan, dun sa mga sumusuporta kay Digong, para kang ginagawan tanga kasi kayo mismo hindi nyo alam kung kailan ba nagbibiro or kailan ba seryoso si Duterte. Di ba? Ngayon kapag nagsalita si Digong ng palpak, hindi, nagbibiro lang yan. Hindi, strategy niya yan. Oh, si Digong, chess master yan. Walang yung chess master yan. Yung piyesa nga ng Rook, yung piyesa nga ng Rook, hirap na hirap nang buhatin, chess master pa. So ngayon mga kababayan, no, ito yung kwento dito. Okay. Pakita ko sa inyo, no. So ngayon, nasabi niya dito, ito balita to kahapon di ba? Iimbestigahan ng Philippine National Police ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam daw niya kung saan nagtatago si Wanted, si Wanted Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Then natawa ko sa natawa ko sa pagsulat, no? Kung saan nagtatago si Wanted Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Wanted ka pala di ba? Pag-aralan din daw ng abogado ng PNP kung may sapat bang ebidensya para maituring na obstruction of justice ang mga pahayag ni Duterte. Okay. So actually may mas mabigat pa dito Yung yung harboring a criminal. Yun, medyo mabigat pa yun, di ba? So ngayon, alam niyo mga kababayan ko anong nakakatawa dito. Dito sa mga taga-suporta ni Kibuloy, di ba? Parang ang bobo-bobo nyo naman para sumuporta sa isang rapist. Allegedly, Isipin nyo, di ba? Sabi ko nga sa inyo para ipagpatuloy na suportahan si Digong, kailangan nyo tanggalin yung common sense ninyo, yung critical thinking ninyo, kahit yung moral values ninyo. Isipin nyo, no, pati moral values ninyo, di ba sinakripisyo ninyo para suportahan lang ang mga Duterte. Wala na kayong moral values, di ba? Pumuprotekta kayo ng isang rapist. Walang yan itong mga to, no? So ngayon, sasabi dito, to take it in context. So ito, may video pala dito si Jean Pajardo. Panoorin muna natin itong si Jean Pajardo. Sige. In context sa sinasabi niya, kailangan nating makausap siya kung sino yung mga kausap niya during that time. Ito ba ay sinabi niya parang just to tease yung mga kaharap niya? Is just a joke lang po? So kailangan nating makuha yung buong konteksto po ng kanilang pag-uusap because obviously ang isang tao na alam na ang kinakokoonan ng isang wanted person may be held liable for obstruction of justice. But then again, we want to reserve muna yung ating comment dahil papag-aralan muna po ng mga abogado po ng PNP if those statement may be may constitute obstruction of justice or just a simple words taken out of context. So ayaw natin, nag-iingat po tayo sa pagbibigay muna ng judgment until makapag-imbestiga at makapag-sagawa po tayo ng interviews doon sa mga kausap po niya. Ayan sige, okay. So yan ang sabi ng PNP. Well, actually fair naman yun. Fair naman yun kasi alam naman natin si Digong na loko-loko talaga yan. Di ba? So ngayon, ito yung sinabi ni Digong Alam ko kung saan si Pastor pero secret. So sabi ni Rizon Teberos a former president na abogado tapos sinatago mo, that some kind of complicity it seems, di ba? Oh. Teka, lakayan natin. Di ba? Actually naman kasi kalokohan naman talaga to So ngayon, ito yung sinabi ni Digong Alam ko na panood nyo na to Pero para makompleto lang po yung content natin, ito, panoorin ulit natin Sige. Kung mag-surrender, huwag mag-surrender, tago ka na lang. Tama sabi ni Digong kita mo, sabi niya, huwag ka na mag-surrender, magtago ka na lang. Huwag ka na mag-surrender, magtago ka na lang, sabi ni Digong.
Ay, Diyos ko. Sige, sige. Pero kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko. Sabihin ko sa inyo kayo kung saan niya. Alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. Ba't ganun yung mukha ni Digong? Parang na-stroke na, no? Hindi, joke lang. So, ngayon, mga kababayan, no? Obvious naman kasi na ng gagago lang. Pero syempre, mga kababayan, ang point kasi dito, ako naniniwala naman talaga ako na alam ni Duterte kung saan si Pastor. Naniniwala talaga ako. Kayo ba? Naniniwala ba kayo doon? Na alam talaga ni Digong kung saan nagtatago si Ulap, si Pastor Ulap? 'Di ba? Ako naniniwala kung alam niya. Malabong hindi niya alam. Kasi mga kababayan, yung mga ari-arian po ni Pastor, ni Pastor Ulap, 'di ba? Pinaubayan niya kay Digong. So alam niya kung saan 'yan. So ngayon kapag pinatulan ka ng PNP, o 'di ba? So sasabihin mo na naman joke lang 'yon. O 'di ba? Ito yung pangit sa bansa natin eh. Ewan ko lang kung uso pa ngayon yung torture, no? Pero ewan ko lang kasi nung dati kasi, nung bata-bata pa ako, uso pa yung torture nun eh. Na, 'di ba, kapag dino-torture na, nasaan ang wanted? Talagang binubugbog ng mga pulis dati eh. Pag merong interrogation, 'di ba? Ngayon ata mukhang bawal na ata ngayon 'yan. Pero isipin niyo mga kababayan, no? Kapag itong si Digong pinatulan to ng PNP tapos in-interrogate, tapos sinampal-sampal yung mukha, no? 'Yan, 'di ba? O kung matanda ka, walang yaka, 'yan, 'di ba? Nasaan yung manyakis? 'Di ba? So, 'di ba kapag itong isipin niyo lang kasi, no. Sigurado naman ako eh. Kunwari pag nagsabi nito, vlogger lang na alam ko si Pastor kung nasaan. Malamang hinuli na kagad 'yun eh. Sa tingin ko lang, no. Yung nga lang kasi ito Duterte kasi ito eh. 'Di ba? Kahit papaano ginagalang pa rin 'to ng mga tao kasi dating presidente. Pero sana wag niyo nang galangin. Kasi kabastos-bastos na po mga kababayan. Kasi ang binabastos niya na kasi dito, 'di ba? Yung mismong sistema po ng pulis. Oh. So ngayon, tingnan niyo 'to ah. Oh. Ito. Okay. So ngayon, ang sabi ni Robin Padilla, Duterte possibly joking about knowing Kibuloy's location, sabi ni Padilla. Ayan ang hirap kasi. Kapag naiipit, sasabihin, nagbibiro lang eh. Di ba? Ayan ang hirap eh. Seryosong usapin mga kababayan, tungkol ito sa isang wanted na tao. Di ba? Tapos ngayon, sasabihin ni Robin Padilla, joke lang yon. Kung merong malaking joke dito, si Robin Padilla po yon. Oh. Sabi ni Christopher Batin na Takero, narinig na ako na defense ni Digong dyan mula sa isang lawyer. Si Digong is lawyer, keeps so he freely say dahil may attorney-client privilege. Ay, putang nga, no? Yun, actually, may point nga, no? Di ba? Posibleng, nga, no? Magandang lusot yun. Sa totoo lang, no? Di ba? Pero ang point kasi dito, dati kang presidente. Dati kang presidente, tapos nagaganyan-ganyan ka, di ba? Oh. So ngayon, sabi ni Robin, no, panoorin natin 'to, sabi ni Robin. May video pa 'to eh. Para maasar tayo lalo. Sinabi niya na alam niya kung saan si Pastor Kibuloy, pero secret. Oh, sabi ni Robin, nakakatawa daw, no? Kaya nga sabi ko nga mga kababayan, kung meron man nakakatawa dito, si Robin 'yon. Isang malaking kahihiyan to sa Senado mga kababayan, no? Ako ba? Ako yung nag-aral din ng criminology, medyo wag naman tayo. Sumobra naman tayo sa pagka ganun na nagsalita lang. Sabi niya, no, siya naman daw po nag-aral daw po siya ng criminology. O ngayon, anong parte ng batas na pwedeng ilusot ni Digong dito? At ano yung parte ng batas na posibleng sumabit si Digong dito? Kasi isa po yan sa pinag-aaralan po ng criminology eh, yung mga criminal law.
Oh, criminology ka pala, bakit hindi halata? Hindi nga, criminology graduate pala to eh. Oh, di ba si top 1, si top 1, di ba, criminology graduate 'yon. O top 1 pa nga yun sa ano eh, sa board ata, di ba? Sa board. Top 1 pa 'yon. Pero may alam sa criminal ano 'yon, sa criminal law. Oh. Kahit din naman po ako eh, di ba? Kahit din naman po ako eh. Oh. I-google ko lang naman yung mga criminal law, malalaman natin 'yan eh. Oh. Pero siya kasi sinabi niya lang, graduate ako ng criminology. Pero bakit hindi halata? Criminology, pen na mukhang criminal. Grabe naman si Konnichiwa. No? Tawa ako dito. Sige, continue natin. Sige. Sinabi niya na alam niya kung nasaan si Pastor Kibuloy pero sa secret. Ako yung nag-aral din ng criminology, medyo wag naman tayo. Sumobra naman tayo sa, pagka ganun na nagsalita lang yung tao, hindi mo nga alam kung nagbibiro yung tao o seryoso. Siguro ang pwede nilang hingin dyan, hingan nila si ex-president ng, sabihin na, ano ba yung official statement? Ano ba ang official statement nyo? Kasi baka nagbibiro lang yung tao. Sir, ito lang, Actually, ang pangit na biro nun mga kababayan. Papakita ko sa inyo kung bakit ha. Sige, continue muna natin to. Senator Trillanes, makatakdang magsampa ng plunder case laban kay Tatay Digong at kay Senator Bongo bukas. Wala namang bago dun. Talaga namang yun na yata ang mission ni Senator Trillanes eh. Noon pa. Karapatan niya yun. Karapatan ni Senator Trillanes. Alam ko naman sasagutin yun. Siyempre, Senator Bongo. Salamat po! Salamat po! Lord, tanga-tanga mo talaga, walang yaka. So ngayon, ito no. So ngayon mga kababayan, ito ang point dito eh. So kasi sinasabi po kasi ni Jean Fajardo, ito di ba? So the penalty is imprisonment to penalty for obstruction of justice, di ba? So the penalty is imprisonment, fine, or both imprisonment range to 4 years, 2 months, and 1 day to 6 years. Oh. So ngayon mga kababayan kasi, yung ginawa kasi ni Digong, at pag napatunayan po talaga, na alam niya kung saan si Kibuloy, at tinago niya kung saan ito, so posibleng makulong si Digong ng 4 na taon hanggang 6 na taon. So, dapat Robin, ito dapat yung mga binabanggit mo, di ba? Obstruction of justice dapat yung mga binabanggit mo, hindi yung nag-aral ka ng criminology. So ngayon mga kababayan na sinasabi natin dito mga ka-streetwise, hindi na po kasi natin alam kung kailan ba nagbibiro o hindi si Duterte. Di ba? Kunwari kayo, supporter kayo ni Digong. Di ba? Parang sinto-sinto na kayo nito mga kababayan eh. Kasi kahit kayo mismo, hindi nyo alam kung kailan ba nagbibiro si Digong o hindi. Parang ito sinabi niya dito, no? Sabi ni Digong dati, 2018, di ba? Duterte asserts claims but jokes Philippines can be Chinese province. Di ba? Actually, malaking ano na yan. Malaking issue to dati. Na sinabi ni Digong to, di ba? Na tayo ay maging probinsya ng China. Visit na yan, sabi niya ganon. O tapos nung binati ko siya, joke lang daw po yun. Ayun no? Duterte asserts claim but jokes. Di ba? Joke lang daw yung sabi ni Digong. Oh. Tapos, meron pa yan eh. Oh. Sabi niya pa dito. Oh. Marijuana, EG case, and cursing 5 times Duterte was just kidding. Oh, di ba? Oh, sabi ni Duterte dati, gumagamit daw po siya ng MJ. Di ba? Pero joke lang din daw po yun. Eh, samantalang seryoso siya nun, di ba? Nung sinabi niya yun eh. Na pag siya ay napapagod, gumagamit po siya ng MJ. So, nung nabati ko siya doon, joke lang din daw po yun. O, daming joke nito eh. Kaya nga isang malaking joke itong si Duterte eh. Kung paano naging presidente ito eh. O, ito yung bago. O, sabi ni Duterte, Mindanao Independence, Duterte jokes that just didn't fly. O, di ba? O, tuwing nagigipit po si Duterte, palagi niya sinasabi, joke. Di ba? Samantala sinabi dati ni Digong, di ba, sa Maisog Rally? Di ba? Ano? Ang tawag nito? Ihiwalay na yung Mindanao sa Pilipinas. Tapos nung binati ko siya noon, joke lang daw po yun. O pati yung yung foreigner na gagasain, mauna dapat si Mayor, joke lang din daw po yun. O,
Kung meron man malaking joke dito mga kababayan, yung mga DDS po yun, at saka yung puon nilang si Duterte. Di ba? Ewan ko ba, no? Ewan ko ba? Dito kay Robin, no? So yun mga kababayan, no? So, ewan ko ba? So kayo mga ka-streetwise, no? So dyan po sa 484 po na nanonood ngayon. So hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays. Ano nga po masabi nyo nga po dito? So sinasabi nga po ni Robin Padilla, na joke lang daw po ito. At malamang, ang hindi joke dito, pag nag-re-election ka 2028, malamang hindi ka na manalo. Ayun po yung ayun po yung hindi joke dito. So yun mga babayan, so pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat dyan. So thank you po mga streetwise, then next topic po tayo, no?